Crispy on the outside, tender on the inside. Ganyan ko po i-describe ang napakasimple kong patatas binangkal. Sana magustuhan ninyo. Let's start cooking! Gagamit tayo ng dalawang malalaking patatas. Ito po ay aking pinalambot na or pinakuluan. And then babalatan po natin ito. So imamash na po natin ito guys. Gagamit po tayo nito or pwede rin namang tinidor. Pipinuhin lang po natin ito, no? Okay, kapag ganito na yung texture, ilagay na natin yung kalahating cup na fresh milk, muscovado, pwede rin namang brown sugar. Tapos imimix lang po natin ito guys. Hanggang sa matunaw yung ating muscovado sugar. Mag-add ng harina if watery ang dough hanggang sa makuha ninyo ang tamang consistency ng dough balls. 2 sachet na powdered milk, 1 kalahating tablespoon na baking powder, pinch of salt. Maglagay din tayo ng konting vanilla and then i-mix na po natin ito. So nakikita ninyo guys, medyo watery po siya. So pwede tayo magdagdag ng konting harina. So siguro ito pwede na. I-roll na po natin into a ball. Ganito, depende sa size na gusto mo. And then i-continue lang natin yung process sa mga natitira pang mixture. So guys, ito na po yung ating potato balls. Gagamit din tayo ng sesame seeds. Pag medyo basa ang dough, diretso dip na sa sesame. Pero pag nakita niyo na hindi didikit ang sesame, i-dip saglit sa water para padikitin ang sesame seeds. So i-continue lang natin yung process sa mga natitira pang potato balls. Gustong-gusto to ng mga chikiting. Ayan. Bali, nakagawa po ako ng 25 pieces. Hindi po natin to pwedeng painitin ng masyado para hindi po masunog agad yung ating potato balls. Ang apoy ko po is medium to low heat lang. Medyo golden brown na siya. Tapos mamaya i-flip ulit natin. Bali, tigda 2 turn po siya para lutong-luto talaga yung kanyang loob. So ayan guys, bali i-flip na po natin ulit for the second time. Nakita po ninyo, bali nag-crack na po yung kanyang ibabaw. So, ibig sabihin, successful po ang ating binangkal. Lutuin lang natin ng ilang seconds and then pwede na po yan. Pwede natin ilagay sa mayroong paper towel yung ating binangkal para ma-absorb yung kanyang excess oil. Yan guys, so beautiful. Always fry in small batches para may enough space ang oil to circulate para crispy and golden in color ang binangkal natin. So ito na po yung ating binangkal, luto na po siya. Katulad ng sinabi ko, nakagawa po ako ng 25 pieces sa 2 malalaking patatas. Ayan, masarap po ito sa mainit na kape syempre, sa tsaa, or doon sa paborito ninyong inumin. So ano pang inaantay ninyo guys? Timpla na ng kape at kainan na!